Inilahad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nasa 80% na ang Pilipinas sa pagkamit ng universal healthcare, kung saan kanyang binigyang diin ang pag-unlad ng bansa sa pagbuo ng sistemang accessible, abot-kaya at kalidad na serbisyong medikal. Masaya umano ang Pangulo dahil sa implementasyon ng Zero Balance Billing Program kung saan konti na lamang at matutupad na ang universal healthcare. Ipagpapatuloy rin umano ito ng administrasyon upang matagumpay na makamit ang maayos na pangkalahatang healthcare system sa bansa, kasabay ng pagtiyak sa mga healthcare worker ng patuloy na suporta mula sa pamahalaan. Samantala, pagpapanagot sa mga tiwaling sangkot sa umano'y anomalya sa flood control projects ang ninanais ng ilang mambabatas. Tunghayan ang ulat. Desidido sina Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada at Senate Majority Floor Leader Joel Villanueva na mapanagot lahat ng sangkot sa katiwalian sa flood control project sa ilalim ng Administrasyong Marcos Jr. Ito ang kanilang iginiit sa isang ambush interview sa Senado nitong Miyerkules, kaugnay ng patuloy na imbestigasyon ng dalawang kongreso patungkol sa kaso, pagtitiyak na pahayag ni Estrada. Of course, meron namang mararating. Ganito rin ang ipinunto ni Villanueva. Ngayon, hope springs eternal. Naniniwala ako na nagdadasal ako na may mangyayari na. But again, kung patuloy tayong magtatakip, kung patuloy tayong mag-e-entertain ng fake news, mag-e-entertain ng mga nag-aasik ng gulo, lagim, talagang gugulo at mawawala na naman yung attention dun sa mga tunay na mga salarin nito. Kaya dapat filean na ng kaso yan. Ako sasabihin ko na po sa inyo, pati yung mga nag-spread ng fake news, nag-usap na kami ng mga lawyers namin. Itong spreading of lies, it's too much, and if not ridiculous and preposterous. So we will also file cases against them. Ang pahayag na ito ay batay sa pagkakadawit ng pangalan ng senador sa mga kontraktor na gumawa umano ng anomalya sa naturang mga proyekto. Giit ni Villanueva na pawang fake news sa mga ipinupukol sa kanya at kasalukuyan na nila itong inaaksyonan kasama ng kanyang legal team. Samantala, kasalukuyan ng binubuo ng palasyo ang composite team para sa Independent Commission na mag-uusig sa umano'y mga anomalya sa flood control. Habang patuloy naman ang isinasagawang inspeksyon ng Department of Public Works and Highways sa iba pang kaugnay na kagawaran at ahensya sa ilang mga nakalistang proyekto sa Bulacan. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Pabor naman ang ilang mambabatas sa panukalang pagbuo ng Independent Commission na magsasagawa ng investigasyon sa umano'y korupsyon sa mga flood control projects sa bansa. Ito ay kasunod ng pag-aalinlangan ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong sa pamamahala ng Kongreso sa investigasyon, bunsod ng mga isiniwalat na ebidensya kaugnay ng umano'y irregularidad sa naturang proyekto. Tugon ni Manila 6th District Representative Benny Abante, kung wala umano siyang tiwala sa Kongreso, magandaan niya na magkaroon ng independent body na magsisiyasat upang maging patas at walang halong politika ang investigasyon. Kaugnay nito ay pabor din si Senator Sherwin Gatchalian sa naturang panukala dahil magiging maguluan niya kung ang Senado at Kamara ay may kanya-kanyang pagsisiyasat sa issue. Sa ibang balita, dumalo sa pagdinig ng Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality ang aktres na si Angel Aquino makaraang mabiktima ng Artificial Intelligence o AI deepfake. Sa paglalahad ng aktres ng kanyang karanasan, sinabi niyang nakaramdam siya ng sakit, pagkahilo at pagkatulala matapos malaman mula sa isang kaibigan na mayroong deepfake na video
na may presensya ng kanyang mukha na ginamit sa pornografiya. Lubos namang nagpapasalamat si Senate Deputy Minority Floor Leader Risa Hontiveros sa paglalakas loob na tumayo ng aktres at magsalita laban sa paggamit ng deepfake at AI sa paraang kabastusan at kalaswaan. Tiniyak naman ng senador na maa-aksyonan nito sa ilalim ng Expanded Safe Spaces Act. Inaprubahan ng House Committee on Appropriations ang 928.5 billion pesos na panukalang budget ng Department of Education o DepEd para sa 2026 na nakikitang hakbang upang tugunan ang malaking suliranin sa sektor ng edukasyon. Tunghayan ang ulat mula kay Jade Buhoy. Matapos ang nakaraang pagdinig, pinagtibay ng komite na pinamumunuan ni Nueva Ecija Representative Micaela Angela Swansing ang panukalang pondo ng DepEd na umabot sa 928.52 billion pesos. Dito binanggit ni Swansing na ang halaga ay nakaayon sa rekomendasyon ng UNESCO na dapat umabot sa 4% ng GDP ang paggugol para sa edukasyon. Isa sa mga pangunahing usapin ay ang promosyon ng libo-libong guro na matagal nang nananatili sa Teacher 1 position, kung saan tiniyak ng DepEd na 142,000 sa kanila ay marereclassify sa susunod na taon. Nilinaw din ng kalihim sa DepEd na si Sonny Angara na ang planong pagpapatayo ng 105 na karagdagang silid-aralan sa pamamagitan ng public-private partnership ay nasa yugto pa lamang ng panukala at regulatory process. Bukod dito, kanyang ipinaliwanag na gagamitin ng artificial intelligence upang mas epektibong pamahalaan ng datos ng DepEd, kabilang ang pagtukoy sa congestion ng mga paaralan at pagsusuri sa feeding program ng mga bata. Anaya ang paggamit sa AI ay magpapahintulot sa mga guro na mas mag-focus sa pagtuturo. Ito naman ay alinsunod sa nais ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Samantala, pinagtibay naman ni Committee Vice Chair Maria Carmen Zamora ang sponsorship ng panukalang budget. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Inaasahan namang bumaba ang kabuwang utang ng Pilipinas sa katapusan ng taon. Ito'y dahil sa pagbabayad ng National Treasury ng major loans kasabay ng mas kaunting pangungutang lamang nito. Sa pahayag ng Bureau of the Treasury, ang kabuwang natitirang utang ng pamahalaan na 17.56 trillion pesos nitong katapusan ng July 2025 ay inaasahang bababa sa 814.2 billion pesos worth of domestic bonds sa December 2025. Ang nasabing utang ng pamahalaan ay bunsod ng pagsuporta sa pangunahing infrastruktura at pagpapaunlad sa inisyatiba ng Administrasyong Marcos sa edukasyon, pangkalusugan, agrikultura at social services. Hindi naman nagpahuli ang Team Pilipinas sa pagsungkit ng mga parangal at medalya sa pagsasara at awarding ceremonies ng World Skills ASEAN Manila 2025 na ginanap sa SMX Convention Center sa Pasay noong August 30. Mula sa 32 skill areas at halos 300 na kalahok, nagkamit ang Team Pilipinas ng 5 medallions for excellence, 8 bronze medals, 7 silver medals at 10 gold medals. Malugod namang binati ni TESDA Secretary Kiko Benitez ang mga nagwagi at pinasalamatan ang mga naging katuwang ng ahensya sa matagumpay na aktibidad. Samantala, opisyal ng entry ng Pilipinas ang historical movie ni Love Diaz na Magellan sa 98th Academy Awards o Oscars 2026. Inanunsyo ng Film Academy of the Philippines nitong Lunes na ang nasabing pelikula ang pasok sa Best International Feature Film category. Ayon sa Academy, Magellan ang binoto ng film industry experts sa bansa, kung saan ilan sa kanilang naging pamantayan sa pagpili ay ang kagandahan at kahusayan nito sa teknikal na aspeto at ang pagpapakita ng kultura ng Pilipino.
At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, DPWH Secretary Dizon sinibak ang mga sangkot sa flood control project sa Bulacan. DOH nagbabala sa posibleng paglobong muli ng kaso ng leptospirosis. 50% off student beep cards magagamit na sa September 15. Ilang mambabatas pabor sa Independent Commission para mag-imbestiga sa anomalya sa flood control projects. Kabuuang utang ng Pilipinas, inaasahang bumaba sa katapusan ng taon. At Team Pilipinas nagkamit ng medalya sa WorldSkills ASEAN Manila 2025. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/Golden Nation Network. At mag-subscribe sa aming YouTube account, youtube.com/@Golden Nation Network. Ako si Princess Castro at ito ang News Force.